Halatang iba ang pamahala dito kaysa Madrid. At ang masama pa, puro mga Indio ang nakatira. Ayoko talaga sa mga Indio. Kakaalis ko pa lamang sa bayan ng San Diego pagkatapos ng 20 taong panunungkulan. At nang ako'y umalis, sino ang naghatid sa akin? Kakaunti lang at mga matatanda pa. Mga walang modo, walang pasasalamat. Magdaan-daan kayo, Padre Damaso, pagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, Reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal na hindi tinuturing ni Tiago ang sarili niya bilang Indio. Malayong-malayo na siya sa ganoong mga walang galang na tao. Sigurado naman hindi naman kasing saklap ang nangyari sa inyo ang sa amin. Nako, sigurado ako nagsayang ka lamang ng pera sa pagpunta rito. Wala kang ibang kakainin kundi tinula sa mga handaan at matutulog na hindi nasisiyahan. Mga Ginoo, kinalulugod kong ipakilala ang anak ng aking nasirang kaibigan na si Don Rafael. Sino kaya ang bisitang kasama ni Don Santiago? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Galing sa Europa, siya ay aking sinundo mula sa kanyang paglalakbay. Magandang gabi sa inyong lahat. Ikinagagalak kong makarating dito at makita kayong lahat. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Tagal ako pong makita muli ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali ako. Patawad ho, Reverensya. Hindi ka nagkakamali, iho. Ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon ay ikaw walang anak na nasirang si Don Rafael. Naway ang kasiyahan na pagkait sa iyong ama ay mapasayo. Gracias, Senyor. Bait na tao ang iyong ama. Nakilala ko at malimit kong makasama. Nasasabi kong isa siya sa kagalang-galang at matapat na mamayan sa Pilipinas. Salamat po sa pabor niyo sa akin. Pinagagala ko kayong makilala. Ako nga pala si Juan Crisostomo Ibarra. Pinagagala ka naming makilala, Crisostomo Ibarra. Hahaha. Kahit magaganda ang mga taga-Europa ay wala pa rin katalo sa ganda ng mga kababaihan sa ating bansa. Bueno, kumain na tayong lahat. Ilang taon po, Ginoo, lagi kong iniisip ang aking bayan kahit nasa malayo ako. Totoo ba yan, hombre? Opo, Doña Victorina, kahit kailan ay hindi ko nakalimutan ang aking bayan.
Bukod sa inang Espanya ay wala na akong naibigan pa kundi ang ating bansa. Pagkatapos ko kasi mabasa at mapag-aralan ang kasaysayan at kultura ng isang bansa ay nakakalimutan ko na rin ang magandang kong naaalala sa bansang iyon. Mga Ginoo, paumanhin po at ako po ay aalis. Ako po ay lalakad bukas kaya't maraming dapat batasin, mga Ginoo. Sa ikabubuti ng Espanya at Pilipinas, muchas gracias. Sa hapunan, Kapitan. Walang anuman, Ibarra, patnubayan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Diyos ko, sa gabing ito ay parang pangarap lamang ang 7 taon ko sa... Diyos ko! Pagpatawad ninyo sa wari ko'y naging mahal sa inyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkakabatid ay wala akong o kahit ang aking ama na mga lihim na kaaway. Madalas ang sobrang kapanatagan ay nagdadala sa atin sa ilang kapahamakan. Hanggang sa huling hininga ng inyong amang si Don Rafael ay hindi siya makapaniwala na mayroon pala siyang nagtatagong mga kaaway. Ngayon ay alam ko na ang dahilan kung bakit si Kapitan Tiago ay nag-aalangan na magsabi sa akin ng mga nangyari sa aking ama. Ngunit bakit siya nakulong sa piitan? Ano ang naging kasalanan niya? Ang iyong ama, ganang alam ng mundo ay isa sa mga galang-galang na tao sa buong Santiago. Ngunit kinainisan at kinamuhian rin siya ng iba sa kanyang mga kababayan. Dahil siya ay may naibang filosofiya mula sa nakararami. Pinapalagay ng mga kaaway niya na siya ay isang irihi at pilipostero. Mula sa pulpito ng simbahan ay kinalat ni Padre Damaso ang kanyang mga pasaring sa iyong ama. Minsan ay may isang artilyero na nangungulikta ng tributo sa mga mamayan. Ang artilyerong ito ay mangma at hindi marunong magbasa at sumulat. Galit ang mga tao sa kanya dahil sa kanyang kalupitan. Ginoo, maaari mo ba itong basahin ang laman ng sulat? Umalis ka sa dinaranan ko kung ayaw mo makulong sa kwartel. Talaga ba? Ikukulong mo kami? Basahin mo muna ito. Ano ka ba? Hindi siya makababasa dahil mas matalino ang tiyan niya kaysa sa ulo niya. Napastang ang bata! Wag po, wag po, wag po, wag po, wag po, wag pa na po, umawa niyo po sa akin. Tama na po, wag na. Tama. Maawa ka sa bata, Ginoong Kabesa. Huwag mo siyang saktan. Huwag ka makialam dito, tanda! Ay. Yan ang dapat sa iyo. Nakitang iyong ang mga taong sinakluluhan nila ang artilyero. At naidala sa pagamutan. Anong nangyari? Kinalaunan ay namatay ang artilyero. Hindi na ito magagamot pa. Pasensya, ngunit wala na itong buhay. Na siyang ikinulong ng iyong ama, Ibarra.
Lumabas ang kanyang malihim na kaaway kasama si Padre Damaso. Malapit na sana siyang mapalaya nung hindi mapatunayan sa tribunal ang kanyang kasalanan. Ngunit inakusahan siya ng iba pang salang hindi niya ginawa. Lumipas ang ilang taon at hindi na malaman ang tunay na sakdal sa kanya. Naroong siya'y kasama sa ilang himagsikan ng mga tulisan. Nagusot ang usapin. Sa wakas ay miral din ang katwiran. Mapalalaya na siyang muli dahil sa kawalan ng ebidensya sa mga paratang. Ngunit sa kasawiang palad, namatay na ang iyong ama dahil sa hindi magandang kondisyon sa piitan. Nabulok siya sa bilangguan dahil sa kanyang kayamanan. Patawad, Senyor Ibarra. Ngayon ko lang nalaman ang tunay na nangyari sa aking ama. Mahal na ama. Napakalupit ng sinapit ng aking ama. Patawad po. Ngunit kailangan ko nang umalis. Ipauubaya ko na lamang kay Kapitan Tiago ang iba pang nangyari upang kanyang ikwento. Muchas gracias, Tiente, sa pagbahagi mo ng iyong alam sa nangyari sa aking ama. Nada, Senyor Ibarra. Mahabaging Panginoon, tanghali na. Ano kaya ang dahilan ng kaniyang pagkahuli? Magandang umaga po, Tia Isabel. Nais ko pong sana makakausap si Maria Clara. Ay, nandun siya. Halika, tuloy ka. Mo estas Ibarra. Salamat naman at napadala ka sa aming tahanan. Magandang tanghali, Don Tiago. Nais ko pong sana makausap ang iyong anak. Abay, sige. Clarita, nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, sunduin mo siya sa kwarto at malamang ay nag-aayos na iyon o nahihiya. Oh, ayan na siya. Maari na kayong mag-usap sa azotea. Kailangan mo ba ng maiinom, Ibarra? Gracias, Senyor. Ngunit hindi na ko kailangan. Maswerte ako at naipagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Kung hindi ay hindi na ako makakakita pa ng isang babaeng katulad mo. Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Siguro dahil dyan ay nabihag mo ang maraming kababaihan sa mga bansang iyong napuntahan. Kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyong ikaw ang aking pinakainibig. Bukas ay todos Los Santos, kaya kailangan kong puntahan ng isang tao doon upang tulungan ako bukas. Paalam ako. Narita, kung ikaw ay nababagabag, magtunos ka ng kandila kay San Roque at San Rafael. Paniguradong gagabayan nila sa Ibarra para sa kanyang paglalakbay.
Magandang umaga po, Reverensya. Magandang umaga din, Isabel, Maria Clara. Mukhang may pupuntahan kayo Saan na inyong tungo? Pupunta kami ng Beaterio, Padre. Kukunin ko lamang ang aking mga natirang gamit doon. Sige, o bueno. Pakausapin ko lamang ang inyong ama. Naway ligtas kayong makapagpapay. Muchas gracias. Tingnan natin kung sino masusunod sa atin. Santiago! Santiago! Padre, ano ang sadya mo? May sasabihin ako sa iyo, importante. Doon tayo sa lugar na hindi tayo maririnig. Tandaan mo na mabuti ang sinasabi ko sa iyo. Iniisip ko lamang ang inyong kapakanan. Naintindihan ko, Padre. Masusunod ang iyong kahilingan. Aalis na ako. Sinabi ko na nga ba at ang kahilingan ko rin ang masusunod. Kaya pala ang baho ng amoy. May dugo pa tong buto. Kaya ang grabe ang sangsang. May buhok pa ng tao. Di ko na matatagalan na to. Masusuka na ako. Parang ang tribunal sa sela. Noon nga, may pinahukay sa aming bangkay. Halos 20 araw pa lamang ang nakalilipas. Malakas pa ang ulan at namatay pa ang dalak kong ilawan. Nakakilabot naman ang sinabi mo. Natanggalan pa ako ng takip ng ataur kaya lumabas ang kalahati ng katawan ng bangkay. Saka ng baho ang bangkay at binuhat ko pa iyon sa malakas na ulan. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo hinukay ang bangkay? Sino nag-utos sa'yo? Pa ba, kundi ang matandang kura. Anong ginawa mo sa bangkay? Para kang gwardyang sibil. Ang utos sa akin ng kurang malaki ay libing sila sa libingan ng mga inchik. Ngunit hindi ko ito nagawa dahil sobrang lakas ng ulan at sa parang layo ng libingan ng mga inchik. Ang cross po ay sinunog ko na. Sinunog! Utos po ng korang malaki. Ang korang na mamalo, si Padre Garote. Nasaan ang puntod ng aking ama? Bagamat wala na itong krus, ay nasisiguro kong natatandaan ninyo kung nasaan ito. Wala pang 1 taon mula nang nalilibing dyan ang hinahanap namin. Bakit nyo huhukayin? Pero wala na rin po ang bangkay. May isang babae na po akong nilibing dyan. Halos 1 linggo lamang ang nakakalipas. Ipinahukay sa akin ng korang malaki upang ilipat sa libingan ng mga incheck. Ano ang ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Hindi ko inilibing ang iyong ama sa libingan ng mga incheck. Naiwala akong makabuting ano rin na lamang ang bangkay kaysa ipalibing sa libingan ng mga incheck. Kuya, natatakot ako. Umuwi na tayo. Tiyak hindi papayag ang nanay na pinapala ko. Kung magkakasakit ako, alagaan ako ni nanay at hindi niya ako papabalikin sa kubinto. Hindi tayo maaaring magkasikit, Crispin. Mamamatay tayo sa gutom. Sa atin ay walang magpaparatang na ako'y isang magnanakaw. Magkano ibabayad nila sa atin, kuya?
2 piso. Malaki ang naibawas dahil sa ilang beses na multa. Bayaran mo na lang sinasabing nilakaw ko para hindi tayo pagbintangan. Hindi kasya ang pera natin. Ang kinatatakutan ko ay baka malaman ni inay ang nangyari. Tahan na, umuwi na tayo. Dahil nagluto na si inay ng masarap na pagkain. Makakapasa na si Crispin at si Basilio ay mag-uwi na ng kanyang sahod. Dalhan mo na lang ako ng piso. Nay! Anak? Anak, Basilio! Anak, upo ka dito! Ano bang nangyari sa'yo? Huwag na po kayong mag-alala, Nay. Asan si Crispin, anak? Naiwan po sa kumbento. Bakit? Anong nangyari? Bakit siya nagpaiwan? Kinuha siya ng sakristan mayor dahil pinagbintangan siyang magnanakaw. Ayaw pa nga akong pauwiin. Ngunit sa takot kong ako'y maabutan ng Las Chess at mahuli ay tumakas na lang sa kumbento. Nahuli pa rin ako at pinaputukan kaya't nadaplisan ako sa noo. Mahabaging Diyos! Iligtas niyo po ang aking anak! Diyos ko! Anak ko! Diyos ko! Asan ang aking anak? Hindi siya maaaring abalahin ngayon dahil may sakit siya. Kung ganoon ay maaari ko bang makita ang aking anak na si Crispin? Si Crispin? Di ba tumuwi na siya sa inyo? Si Basilio lamang ang nandoon. Si Crispin ay naiwan dito kung kaya't nais ko siyang makausap at ipaalam sa kura na susunduin ko na siya. Naiwan nga dito si Crispin. Pero matapos makapagnakaw ay tumakas din. Naisuplong na siya sa mga gwardyang sibil. Kaya't anumang oras ay maaaring dakpin ang iyong anak. Isa kang inang walang turong mabuti sa mga anak. Dahil nagmana ito sa ama.
nga. Uniya mo na. Walang gamit. Bobo. Ano po? Huwag niyo na po akong saktan! Bobo! Tama! Balunan! Christine? Anak ko? Christine! Anak ko, ikaw ba yan? Nasaan yung anak? Ikaw ba yung ina na magnanakaw? Sino mo kayo? Huwag niyo po akong saktan! Huwag ka na magsinungaling. Nasaan ang mga anak mo? Sabihin mo kung hindi, paparilin kita. Mga Ginoo, hindi mo magnanakaw ang aking mga anak! Ibasin niyo ako, walang may bigay sa akin din! Isang kusing! Alagugin niyo pa ang aking bahay! Ngunit wala kayong makikita kahit isang bata dahil matagal lang nawawala ang alam mong si Crispin! Kung gano'n, ikay dadamutin namin dadalhin sa kwartel. Teka lang po! Wala po akong kasalanan! Bakit niyo po ako nadamputin? Tinatago mo anak mo. Ilabas niyo ako dito! Hoy babae, maaari ka na makarabas sa kwartel. Talaga po? Umalis ka na. Basilio! Mga anak ko! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Sabi ba nga mga anak? Balik na nga din sa tao. Balik! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nakita mo ba ang aking anak? Nakita mo ba ang aking anak? Anak ka na! Maawa! Crispin! Mga anak ko! Asan na kayo? Basilio, mga anak ko! Asan na kayo?
Sinasabi ninyong tumutulong ang aking ama sa pagpapaaral ng mga bata. Opo, napakabait po ni Don Rafael. Kung ganoon, nais kong ipagpatuloy ang pagtulong ng aking ama. Sa halip na hanapin ko ang katarungan sa kanyang sinamang, marahil ay higit niyang ikalulugod niya. Nawawalan sila ng interes sa pag-aaral sapagkat kulang sila sa panghikayat ng kanilang mga magulang. Kung may mga bata namang may interes sa pag-aaral, ay nagiging sagabal sa kanilang kahirapan. Isa pa'y kailangang iwasto at isaayos ang pagtuturo. Nakasanayan na ng mga bata ang magsaulo sa halip na intindihin ng maayos ang leksyon. Bakit hindi ninyo nagawang lutasin ang suliraning iyan noon pa? Pinipilit ko po, subalit dala ng maraming kakulangan ay hindi ito madaling nagawa ng solusyon. Ano ba ang higit na makakatulong sa kanila? Nagkasakit ako dahil sa sama ng loob nang sabihin ng isa kong estudyante na magsasakista na lamang siya dahil nakakapagpapababa ng pagkatao ang pag-aaral. Ngunit sa kabila po ba ng lahat ay nasisiyahan kayong may natuturoan kayong estudyante? Opo, at higit akong nasiyahan nang mailipat si Padre Damaso sa ibang lugar at nagkaroon ako ng kalayaang gumawa ng ilang pagbabago sa pagtuturo. Hindi kayo dapat mawala ng pag-asa. Bakit? Sa palagay ko'y binabantayan niya lahat ng kilos ko. Kinikilabutan ako sa mga tingin niya na uwari napakahiwaga.
Madalas din niyang itinatanong sa akin kung napapaginipan ko ba daw ang sulat ng aking ina. Maging sina Sinang at Andeng ay nabalitaan ring hindi raw ito masyadong kumakain. Tila napapabayaan na nito ang kanyang sarili. Ngunit hindi maaaring hindi natin siya kumbindahin. May kaugalian tayong dito. At isa pa, narito na siya. Kailangan ko na pong umalis sapagkat napakasakit ng aking ulo. Maiwan ko na po. Isang kasiyahan sa bukid ang inanda namin ng aking mga kaibigan. Maaari po ba kayong dumalo? Saan magaganap ang kasiyahan? Sa Ibatis po, sa Gubat Indaraos, malapit sa puno ng Baliti. Yun po ang napiling lugar ng mga dalaga. Napatunayan ko sa iyo na wala na ako sama ng loob dahil sa nangyari. Mayroong mga ilan na nakapagpatunay ng kanilang pananampalataya. Matatag nilang ikinwento ang salita ng Diyos. Ipinagsigawan nila ang kanilang mga nalalaman sa pangalan ng Hesukristo. Pinalakas sila sa Espiritu Santo at dahil dyan, sila naging naliligtas. Ang salita ng Panginoon ay kailangan makabaon sa inyong mga puso. Inyong mga kaluluwa ay dapat mapuno ng kabutihan. Sa kaluluwa nyo ay dapat naninilahan ang salita ng Diyos. Ipinalaganap ito ng mga gwardya sibil ng kalangitan. Gamit lamang ang krusipiho ng cross ng salita ng Diyos. Hindi nila kinailangan ang pagsasalata para ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa paglalagay ng unang bato sa paralan, tumabi ka lamang sa kura. Iwasan mong bumaba sa hukay at mapalapit sa batong ihulog dahil maaari kang mamatay. Senyor, may gustong kumausap sa inyo sa labas. Sino siya? Hindi po nagpakilala pero ang sabi niya ay kilala mo daw siya. Sige, papasokin mo siya. Elias, tuloy ka. Hindi ko nakakala ikaw pala ang darating. Tara at mag-usap tayo. Patawad, Senyor. Pero kailangan talaga kayong mag-ingat dahil marami kayong lihim na kaaway. Hindi lang ikaw ang una nagsabi sa akin yan. Marami pa silang nakatago sa mga nakangiting mukha at magbait na katauhan. Isa na ang taong madilaw kanina at sa kanila, hindi lamang po sigurado sa iba sa kanila. Upang hindi kayo mapamak, hindi kailangan malaman ng inyong kaaway na kayo'y handa. Mas mabuting nakikita ng inyong kaaway na hindi kayo nag-iingat at hindi nagtitiwala sa lahat.
Pinalulungkot ko lamang ang pagkamatay ng taong iyon kanina. Kung nabuhay siya ay malamang napakinabangan natin siya upang matuto ng iba kong kaaway. Patawad din ni Bara, ngunit nagkamali kayo sa galit niya kung siya'y buhay. Ikinalulungkot kung nakatago siya sa baltot na pamahalaan. Mukhang layon talaga ni Diyos na siya ay mamatay. Lagi niyong paghanda ng bawat sandali dahil mukhang naghahanda rin sila. Buena, Senyor. Aalis na ako. Maraming salamat po. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo dahil niligtas mo ang aking buhay. Magkikita pa ba tayo ulit? Oo naman, Senyor. Kahit kailan niyo naisin at kailangan. May pagpautang po ako sa inyo at hindi pa yun sapat para aking pagbayaran. Paalam, Elias. Kamahalan, kung pakikitulutan nyo ay nais kayo makausap ni Don Crisostomo Ibarra. Don Ibarra, ang sinasabing nakalitan ni Padre Damaso. Opo, at ang napatawa ng ex-commander. Papasukin mo siya. Gusto ko siyang makilala. Isang karangalan na makilala kayo, Senyor Ibarra. Ginulat po ninyo ako sa kabaitan ninyo, kamahalan. Sa bansang ito ay hindi ako tinuturing mabuting tao. Tungkol sa pagkakaalitan ninyo ni Padre Damaso, sinisigurado ko sa iyong hindi kagagalawin mga pare hanggat ako ang namumuno sa bansang ito. Gracias, kamahalan. Ngayon ay alam ko na kung bakit tinuturing kahit sa Madrid ang inyong kausayan, kamahalan. Pagpalain panawa kayo ng may kapal. Bueno, may pupuntahan pa akong mahalagang bagay. Maraming salamat at nakausap kita, Don Ibarra. Po, kamahalan, alis na rin po ako. Maraming salamat din po. Nasa araw na ito, Alcalde. Nakabiling ko si Senyor Ibarra sa ilalim ng iyong proteksyon. Masusunod po, kamahalan. Vamos marketar ikaw. Guardia, dele a mujer que canta Tagalog. Él no me entiende. No es falta español. Tigil! Tigil! Huwag kang kumanta! Huwag ka nang kumanta! Nakakahapis sa akin ang tulang iyan. Ngayon, gayahin mo ako. Baila! Baila! Ngayon, ikaw na may sumayaw. Sayaw! Baila! 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 Naiinggit ka ba sa akin? Oo, naiinggit ako sa kulot mong buhok. Umuwi na tayo, wag mo na siyang pansinin. Hayaan mong turuan ko ang babaeng ito. Hindi mo ba ako kilala? Hindi ako taga-lalawigan at ako ay taga-Maynila. Hindi nakakapasok sa loob ng aking bahay ang mga alperes dahil hanggang sa may pintuan ko lamang sila. Siya nga ba? Dahil ang nakapasok lang ng iyong bahay, sampilantod?
Talaga ba? Eh, ikaw nga isang labandera. Kaysa naman sa'yo, asawa mo pilay at mapagpanggap na doktor. Talaga ba? Ako po ay hindi isang ex-komunikado. Isulat ako rito galing sa Arsobispo. Nagsasaad ang kapatawaran at nais kong ibigay ito sa kura. Darating ko lamang at labis ako nag-alala sa inyong kalagayan. Magaling ka na pala. Pagpatawad mong dumating ako dito na walang kasama. Pare kong may panawanap sa ibang araw. Sa pagkikita na po. Maaari ba akong pumunta sa inyo bukas? Ang aming tahanan ay laging bukas para sa iyo. Mahal kong pinsan, sa loob ng 3 araw ay ibig kong malaman kung kayo ay nagduos ng alperes. Sakaling hindi mo ito ginawa ay ipapabatid ko kay Kapitan Tiago na ikaw ay hindi totoong nakisalamuha kay General Arsenio at hindi naging kabiruan si Canovas. Ibubunyag kita at hindi kita bibigyan ng salapi. Ibibigay ko lahat ng iyong gusto kapag susundin mo ako. Hindi ako kailanman tatanggap ng paumanhin mula sa iyo. Ang pinsan mong nagmamahal sa iyo ng buong puso. Victorina de los Reyes de Españada. Paano kung murahin ako at galitan ng alperes? Paano kung makasalubong ko ang kanyang asawa? Sino ang magiging padrino ko? Ang kura? Si Kapitan Tiago? Nag-iisa ka? Nasaan si Don Santiago? Isang malugod na bata si Crisostomo Ibarra at nasulat siya galing sa Arsobispo. Kung totoosin na hindi naman siya dapat kapuotan kung hindi lang dahil kay Padre Damaso. Ano po ang sabi ni Padre Damaso? Si Padre Damaso ay nagpahayag ng pagtutol sapagkat ninong siya ni Maria Clara. Ngunit naniniwala akong mapapatawa siya ni Ginoong Crisostomo kung hihingi siya ng tawad. Paano kung di siya mapatawad ni Padre Damaso? Kung magkaganoon ay bahala na si Maria Clara. Magkakaunawaan sila ni Padre Damaso. Saan ka ba galing? Usap-usapan naman kung saan ka naglalagalan.
Nagagalit ba sa akin si Maria Clara? Hindi ko alam, ngunit madalas na sinasabi na limutin mo na siya. Nais siyang ipakasal sa kanyang ama at ng padre sa binatang iyan. Binibiro namin siya kanina na baka naligaw ka na ng ibang dalaga. Ang sagot ay, maano naman at saka umiyak. Gusto ko sana mag-usap kami ng sarilinan. Sasabihin ko sa kanya, bukas, pumunta ka sa amin dahil lagi kong sinasama si Maria Clara. Hindi siya pwedeng mapag-isa. Ngayon ninyo mapapatunayan ang kahalagahan ng mga praile. Isang babae ang nangupisal na ngayong gabi. Ganap na ikawalo ay sasalakayin ng kwartel at papasukin ng kumbento at papatayin ang mga Kastila. Magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa. Sino ang taong huhulihin ko? Kung minahon kayo, ang dapat ay paghandaan ninyo ang pagsalakay nila. Padalhan ninyo ako ng 4 na gwardiya. Sibil at pasabihan na din ang mga bantay sa mga daungan. Mag-ingat kayo upang sila'y mahulog. Tungkulin ninyo iyan at sapagkat kayo ang tatanggap ng medalya. Sakaling magtagumpay kayo at sana hindi ninyo malimutan ang aking nagawa. Magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa at kayo ang itinakdang mapamak sapagkat isisigaw ng iyong pangalan sa mga mapagmagsik ng mga bayaran. Huwag na kayong mag-alinlangan, Panginoon, dahil anumang oras ay maaring sumiklab ang pag-aalsa. Kailangan nyo nang umalis. Saan ako pupunta? May nag-aantay ba sa akin? Saang lugar sa Manila o sa bahay ng makapangyarihan para hindi nila malaman na may kinalaman kayo rito. Paano kung ako magsuplong ng pag-aalsa? Iisipin nila na kayo ay nagtaksil at ipinain para mahuli. Sunugin ang mga kasulatan na tumakas at maghintay kung ano mangyayari. Yan ang dapat mong gawin. Tulungan mo ako, Ginoo. Diyan nakatago ang kasulatan ng aming pamilya. Ibukod ninyo ang sulat ng aking ama na mas lalo pang makakapagpahamak sa akin. Nakikilala niyo po ba si Don Pedro Ibarra Emendia? Oo, siya ang aking lolo sa tuhod. Siya ang dahilan na kasawian ng aming angkan. Kayo ang tinuturi ng Diyos para makipaghiganti. Tingnan mong mukhang ito. Tingnan mong mukhang itong punong-puno ng pagtitiis samantalang kayo. Nabubuhay, umiibig, may kayamanan. Nabubuhay! Nabubuhay! Kagabi, nakuna namin ng pahayag ang isang bilanggo na ninangalang Bruno bago pa ito mamatay. Ang isang ito ang matapang na napataka sa kanyang kasamahan. Ano ang ipinangako sa iyo ni Crisostomo Ibarra para salakayin ang kwarter kagabi? Iginante lang namin ang aming ama na pinatay niyo sa palo. Hanapin ninyo ang inyong dalawang kasama. Inihulog namin sila sa bangin kahapon. Doon sila mabubulok! Patayin niyo na lang ako kung totoo kayong Kristiyano. Malaki talaga ang nagagawa ng isang may kamag-anak na nanungkulan sa pamahalaan, di ba? Dahil dyan, nakakalabas-masok siya sa palasyo ng Kapitan General. Unang kita ko lamang niyang si Ibarra ay naniniwala na ako na isa siyang pilibustero. Ano pala ang sabi ng Kapitan General sa kalagayan ni Crisostomo Ibarra? Iminungkahi ng pinsan kong si Linares na siya ibitayin. Hahaha. Clarita, iha, ikaw talaga ang dinadalaw namin. Mabuti naman at nakita kita. Kaya kami nagpunta rito upang mapag-usapan ang mga hindi natapos na pag-uusap noon. Kung walang galang na po, babalik ko muna ako sa aking silid. O siya, Tiago, dapat na matuloy ang kasalan ni Maria Clara at ang aking pinsan. Ipagsabi mong magdaraos tayo ng isang piyesta. Maganda yan. O siya, mauna na kami. Sige, salamat sa pagdalaw.
gusto mo? Ako nga, sa bangkay ng aking inay ay nangako akong paliligayahin kita kahit anuman ang maging kapalaran ko. Nagpunta ako rito upang tuparin ang aking pangakong tunay. Bagamat ikay hindi tumupad sa ating sumpaan, palalayain na kita. Patawarin sana ako ng aking ina sa sasabihin ko sa iyo. Natuklasan ko sa gitna ng aking karamdaman ang aking tunay na pagkatao. Ang aking kinikilalang ama ay hindi ko tunay na ama. Hindi tayo maaring magpakasal sapagkat mabubunyag ang lihim na iyan. Matutuklasan ang kataksilan ng aking ina at masisira ang dangal ng aking kinikilalang ama. Kailangan mo ng katibayan. Totoo ang lahat ng aking sinabi. May sulat na iniwan ng aking ina. Ibinigay sa akin ng taong nakakabatid ng aking lihim ang sulat na ito. Kapalit ng sulat mo sa akin. Totoong pinagtaksilan kita. Ngunit alang-alang sa alaala ng aking ina, napilitan akong ipagpalit ang sulat mo nang hindi ko nalalaman kung saan nila yun gagamitin. Wala akong maaaring gawin kundi magtiis upang patuloy na maitago ang lihim ng aking pagkatao. Kailangan kong makipag-isang dibdib upang hindi maibunyag ang aking lihim. Ngayon, maaari mo pa kaya akong libakin? Maligaya akong marinig na pinaniniwalaan mo na ako. Ikakasal ka na. Oo, iyon ang gustong mangyari ng kinikilala kong ama. Inalagaan at minahal niya ako kahit hindi niya tungkulin. Kaya bilang ganti ay kailangang sundin ko siya. Ngunit hindi ko malilimot ang naging sumpaan natin. Anong ibig mo mangyari? Madilim ang hinaharap. Ngunit gusto kong malaman mo na minsan lamang ako umibig at hindi na ito maaangkin naman. Ano ang mangyayari sa'yo? Lumakas lang ako, Marie. Hindi magtatagal malalaman nila ito. Paalam, Jesus. Takot ka ano? Hindi mo inaasahan ang aking pagdating. Nandito ako para masaksi ang kasal mo. Masakit ka na naman ba, anak? Bakit namumutla ka? Wala ka na bang tiwala sa akin na inaama mo? Sabihin mo lang sa akin kung anong nangyayari sa iyo. Mahal niyo pa ba ako? Tulungan niyo ang aking ama upang hindi matuloy ang aking kasal. Noong buhay sa Ibarra, gusto kong lumaban, umasa at manalig. Ibig kong mabuhay para marinig kahit na paano ang mga bagay tungkol sa kanya. Pero ngayon, patay na siya! Bakit ba ako mabubuhay at magtitiis? Hindi, hamak na nakahihigit si Linares. Maaari akong magpakasal kanino man noong nabubuhay pa si Crisostomo. Wala namang gusto ang ama ko, kundi malalaking ugnayan sa mga nasa poder. Pero ngayong patay na siya, walang sino mang tatawag sa akin ng asawa. Kumbento o sementeryo lamang ang aking pagpipilian. Anak ko, patawad. Hindi ko sinasadya ang kalungkutan mong ito. Ibig ko lang mabigyan ka ng mabuting kinabukasan o kaligayahan. Ito'y dahil mahal kita. Mahal mo pala ako'y huwag mong hayaang ako'y malungkot habang buhay. Patay na siya. Ibig ko na rin mamatay o maging madre. Isang madre? Isang madre? Hindi mo lamang alam, anak ko.
ang buhay ng misteryosong kakulbi sa mga pader ng kumbento. Matanda na ako, hindi na kita mapangalagaan, pati ang kaligayahan mo. Pumiling ka ng ipapa, mahalin mo ang binata kahit sino man siya, huwag lang sa kumbento. Ang kumbento o ang kamatayan? Diyos ko, pinarusahan mo ako. Kahit na di na tayo magsasama pa, tingin mo lang ang hiling na mag-iingat ka. All you know, akong sinta.